Ang pagiging isang ina ang pinakamahirap na trabaho dito sa mundo. Walang sweldo, walang day off at walang break time. Kaya sana marunong tayong magpasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa nila. Sila ang kauna-unahan nating guro na nagturo sa atin ng mga bagay na hindi pa natin alam. Tanging respeto at pagmamahal lamang ang kanilang sweldo. Hindi rin habang buhay ay naririyan sila para gumabay sa atin. Kaya gawin natin ang lahat, mapasaya lamang sila. Suklian natin ang lahat ng kabutihang ginawa nila sa atin. Ako si Brian, isang high school student. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina ay iniwan na kami ng aking ama. Si Nayna ang tumayong ama't ina sa amin ni ate. Kaya lahat ay ginawa niya para maitaguyod kami. Nay, nakauwi na ako! O anak! Ano nga po? Kamusta eskwela? Oh, para saan ba yan, Nay? Wala anak! Kumain ka lang doon. Nandun yung pasalubong ko. Tirhan mo na lang ang ate mo, ha? Oh, sige po. Nay, alis lang ako saglit. May laro kaming basketball. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka, ha? Sige po. Teka lang, time out muna, pre. Sapatos ko nasira na. Oh bro, baka nagugutom na yung sapatos mo ah. Oo Pakainin nga. mo naman. Oo nga. Nay, magkano po kaya abubuti na budget para sa debo ko? Ako nang bahala doon, anak. Napag-ipunan ko na rin naman. Huwag mo nang alalahanin yun. Okay lang po kasi kahit simpleng handaan lang eh. Mga ba anak, pangarap to ng lahat ng babae, kaya dapat espesyal. Sige po. O Brian, nandiyan ka na pala. O sige, mag-ayos ka na dun para makakain na tayo. Sige po, Nay. Bray, mukhang nalugi ka ata. Nay, alam niyo ba ako bibili ng bagong sapatos? Luma na to't nakangano. Napapagtawanan na ako ng mga kaibigan ko pag naglalaro kami ng basketball. Anak, pasensya ka na. Magdedebo na kasi ang ate mo. Hayaan mo, lalaban natin yan at didikitan ko ng rugby para magmukhang bago at magamit mo pa. Huwag ka nang magtampo, anak. Pagod. Bro, alas mo na. Salamat. Oh, bro. Mukhang natuloyan na yung sapatos mo. Oo nga bro eh. Ayaw naman ako ibili ni Inay ng bagong sapatos. Kesyo magdedebo daw si ate. Ewan ko ba Brad? Nakakatampo naman eh. Palagi na lang si ate. Alam mo, Bray, tama naman yung nanay mo. Kasi, pwede ka naman niyang ibili ng sapatos kahit na anong oras eh. Kaya, hayaan mo na siguro yun. Minsan lang naman sa buhay ng isang babae yun eh. Hayaan mo na. Okay guys, magsisimula na yung second game. O sige bro, list na ako. Kailangan na pala ako dun eh. Lalaro muna ako ah. Sige, salamat. O anak, ito na nga pala yung perang ipang-rent mo para sa isusuot mo sa debo mo. O, Nay, kulang pa po kasi yung perang ipon ko para po sa invitations ko eh. ganun ba anak? O, eto, dagdag mo na yan. Okay na yun sa invitation mo. Thank you po, Nay. Sige po, maghanda na po ako ng hapunan natin. Mabuti pa nga anak. O, Brian anak. Nay, binigay na po yung sapatos ko. Baka wala na akong gamitin sa laro namin bukas. Pasensya ka na anak wala kasi talagang perang hawak ngayon si inay. Bakit naman si ate, Nay? Ano? Lahat na lang ng hinihingi niya pagdating sa debo niya, binibigay niyo. Tapos ako, sapatos lang, wala. Anak, pagbigyan mo na ang ate mo. Minsan lang niya maranasan sa buhay yun. Hayaan mo, pagdating ng perang pinautang ko sa suki ko, bibili kita ng sapatos. Ilan pa yun? Anak, huwag ka nang magtampo. Sige, Nay, kumain na po pala ako. Ano nangyari dun? Wala, kumain na tayo, anak. Yan, anak, malapit ka nang mag-debut. Ito ba na yung cute?
kumakalpot. Buksan mo nga, tingnan mo kung sino. Bray, ikaw na magbukas, may ginagawa ako. Nay, sa atin na nga ako. Siya mas malapit eh. Ano? Ikaw na magbukas, pagbigyan mo na ang ate mo. Ako na naman. Puro na lang ako. Ako na lang lagi nakikita nyo. Utos dito, utos doon. Tas kay ate, bili dito, bili doon. Pagdating sa debo niya. Alis na lang ako dito. Total, di naman ako mahalaga, di ba? Si ate lang mahal nyo. Brian, Hindi totoo yan, Brian. Eko! Eko! Oh, tol, napasugod ka rito. Brad, naglayas ako sa bahay. Eh, di naman ako mahal ni Inay. Si ate lang pinapahalagahan niya. Ang ibig mo sabihin, kaya natin sa loob, tayo mag-usap. O ano yung problema mo? Eh, kasi naman bro, lahat nung hinihiling ni ate kay Inay, binibigay niya. Lalo na kapag may kinalaman doon sa debo niya. Eh, samantalang ako, Brad, sapatos lang din niya mabili. Pwede ba dito muna ako makituloy sa inyo? Sasama na lang muna ako sa trabaho mo para di ako maging pabigat. Sige, okay lang. Dito ka na lang muna. Palipas ka ng sama ng loob mo. Salamat bro ah. Gusto ko lang ipamukha sa kanila na hindi ko sila kailangan. Kaya kong bilhin yung mga sapatos na hindi binigay sa akin ni Inay. Papatunayan ko na hindi ko sila kailangan. Boss, pwede niyo po bang isama tong kaibigan ko sa trabaho natin? Kasi po, nangangailangan din kahit sideline lang. Eh kung hindi nakahanap ka, kailangan natin yun ng trabador. Sino ba gusto mag-start? Kung maaari po, ngayon na. Kasi po, wala na naman po kaming gagawin sa bahay. O sige, atid mo nga itong dalawang ganun doon sa kabilang kanto. Sige po. Sige po. Salamat po, boss. Nasaan ka? Ano ba yan ako? Si Brian, lakyan mo anak eh. Yung anak ko! Brian! Brian! Anak ko, nasaan ka na? Bumalik ka na kay nanay! Inay! Inay! Oh, bumalik ka pa. Ate, pati ko lang mag-isa. Ano si Inay? Ikaw makita si Inay? Baba mo yung bag mo. Tara, sumama ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Saan ba tayo pupunta ate? Basta! Ano ginagawa natin dito? Ayan! Ayan si Inay, Brian! Namatay siya ng dahil sa'yo! Nagkasakit ang inay ng dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo, Brian. Inanap ka niya kung saan-saan. Halos hindi na siya kumakain ng dahil sa'yo. Nakahanap sa'yo. Kahit umuulan, hinahanap ka niya. Tapos, naiingit at nagsiselos ka sa akin dahil feeling mo paborito at ako mas mahal ni ina kaysa sa'yo. Kung tutusin nga, dapat ako ang maigil sa'yo eh. Dahil na nagkasakit si inay, ako ang nasa tabi niya. Pero ikaw yung hinahanap niya. Bukang bibig niya ang pangalan mo. Natatandaan mo ba? Tuwing may pasalubong si inay, hindi niya pinapagalaw kahit sangkat hindi ka pa nakakauwi ng bahay galing school. Dahil gusto niya, ikaw ang unang makakita at makatikim. Tapos nagpapatawag ang teacher ko ng meeting. Si tita ang pinapapunta niya. Samantalong kahit busy si inay, siya pa rin ang umaattend sa meeting ng teacher mo. Hindi ako galit kay inay at hindi ko rin siya sinusumbatan, Brian. Gusto ko lang sabihin sa'yo na naging makasarili ka at naging nagbulag-bulagan ka. Dahil hindi mo man lang nakita ang pagmamahal at nagpapahalaga sa'yo ni inay para sa'yo. Eto, Brian.
sinulat ni inay para sa'yo. Ibigay ko daw sa'yo pag uwi mo. Dear Brian, anak. Kamusta ka na? Miss na kita, kaya sana umuwi ka na. Natatandaan mo ba yung alkansya na palagi mong tinatanong kung para saan yun? Inipon namin ng ate mo yun para sa pang-college mo. Kaya sana anak, umuwi ka na. Nabili ko na nga pala yung sapatos na gusto mo. Natatandaan mo ba yung araw na umalis ka? Kumakatok sa pinto yung suki ko para magbayad. Kaya nakabili kagad ako ng sapatos mo. Kaya sana anak, umuwi ka na dito sa bahay. Alam mo anak, malala na ang sakit ko. Kaya bago ako mawala dito sa mundo, sana makita kitang muli. Sana makasama kita kahit saglit. Mahal na mahal kita anak. Sana umuwi ka na. Nagmamahal, Inay. Inay! Ikaw ang tahanan ng aking puso, ang punot dulo ng buhay ko. Mangangarap hanggang makakiyanan, mananaginip hanggang kamatayan. Hanggat maaari iiwas sa dahas, ngunit kung kailangan, buhay ko may kabayaran. Pagpangkita kang malaya at ang iisang panata, kaya't namin mamahalin kita hanggang wala ng bukas. Hanggang wala ng bukas. Hanggang wala ng bukas.